Over the past few years, we started small gatherings as a few believers, with a shared faith and a big vision. By God's grace, our congregation was continued to grow both in number and in spirit. Today, we celebrate not only our growth, but also the love, unity and purpose that bind us together as one family in Christ. Naimbag nga malon tayo amin apo, agyaman ako na kinaapo Diyos, inikanak tigundaway ko, may nakitipon-tipon para tayo amin. At nang aruna-una nga agyaman na, pinangayaywan na kanya, pinagyan ko di ospital. Nabayagak nga nagyan di ospital, makatawon nga nagigyanak di ospital. Agyaman ako launa, kinapo Diyos ta iso, ti ambo ka nakatarabay kanya, kan nakapinaybayan. Kasta mo, ti kakabsat ko, pamilya. Agyaman ako na, ti anos da nang antabay kanya. Nagapo ako di ospital. Ibaga lagi ti doktor, dahil ti puso, nagkakomplikasyon. Inararamid da, kasla dinaldalosan da ti puso, tabarado ka na amin yung urat na. Agyaman ako na kinapo Diyos, na sayaan da lagi yung doktor, kundi ko na da hindi, nga baka kano na maopiraak, masukatan ti puso. Sinaako Diyos, hamad. May isa nga rabi nga nakaliingap, nga kaslala adalin mabas di ulwanak nga nakapuraw ti bado na nga nagayad, kati ambo baka di anak ko nga natay. At tan ko na, apo ko na, tulungan na, anya nga taday ito ko na, no maoperaak nga ta Diyos ko na, kaya nga ta, ko na, no iso ti baka ipatay ko Diyos ko, kaya sikat ti makaamo ti biyag kon, ko na, katatak, ko na di limabas nga nakapuraw, bumangon ka, ko na binmangon na, tatalibin mangon akti tuntungan ng Arabi, napanak jaban nyo, ure ka lang makaisbu ako nga nakakita, tatak ko na bumangon ka, napanak, binmangon na, napanak jaban nyo, tatiam mo ko napan jaban nyo, tatiam mo tao, hindi kwan,
awammutan, nagidaak manin ulit, nagkararaga, kunak ka abo, kunak, no ipalubos mo ka di Diyos ko, agbiagak pa'y, sikante makaamo Diyos ko, kunak, italagugin ka, ibiyag ko, kunak, ititip kinabigatan na, kunak na diyan, doktor nga, operaan da, ni di kaday di nga aldaw ko kwan kuna namot di doktor nga clearan di puso iso nga handa nga inopiramot lang iso nga biya pag-agya manaklaw una din kaapo di pinagayat mo niya iso nga itata kamatalog kong harukin ka Diyos ko di biyag ko awan di maaramidak Diyos ko awang ka kanya iso nga dito'y amin ako Diyos di pagyamanakin ka di na kapinaybayan. Magandang araw po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon. Una po sa lahat, nandito kami mag-asawa para po magpapatutuo po sa nangyaring himala sa aking asawa, no? Sa pagligtas ni Jesus sa kanyang buhay o sa pagbigay ni Jesus ng kanyang bagong buhay. Hindi po namin akalain na sa panahon ito, andito siya sa tabi ko at parang magbigay po ng papuri sa Panginoon at pasalamat sa mga himala po na natanggap po namin. Hindi po namin akalain talaga na sa tulong ng prayers ninyo, nating lahat ninyo po, especially sa Adimir Pescara, sa guidance po or sa pangunguna po ni Pastor Tung, sa Adimir po, sa entire congregation, no, na hindi niyo po kami pinabayaan at isinama po niyo kami parati, lalo ng asawa ko sa inyong mga prayers. So, ito lang po ang nagpapatutuo na kung tayo po talaga ay may totoong pananampalataya kay Jesus, hindi po niya tayo pababayaan. Kaya maraming salamat po talaga kasi hindi namin akalain na isa kami sa bibigyan niya ng ganitong himala. I-consider po namin ito, kinukonsidera po namin ito na isang malaking himala sa buhay ng aking asawa. Na sa lahat ng pagsubok po, dahil nakita niya ang puso po talaga namin ay malinis at talagang nandoon yung pananampalataya sa kanya buong puso po. At ibinigay po namin sa kanya, kay Jesus, lahat po na mangyari sa buhay namin, na siya na po ang bahala, siya na po talaga ang mangunguna kung ano man ang kahinatnan po sa operasyon ng asawa ko. Kaya ito po nagtagumpay kasama ang buong pag-worship po at lahat ng praises po ibigay po namin kay Jesus, na siya po talaga ay totoong buhay at nasa gitna lang po natin siya at hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak po na totoong nagmamahal at talaga totoong nanampalataya sa kanya. Kaya sa maraming panahon, hindi namin makakalimutan ang nangyari pong himala sa buhay ng asawa ko. Kaya ulit-ulitin ko po, maraming salamat sa prayers ninyo at sa buong puso ninyong pagbigay ng kahalagahan po ng sitwasyon po ng asawa ko. So ito po, inano ko po siya bigay ng konting testimony kahit although medyo siya yung medyo kabado kasi iba na po, no, medyo may siya, may kaba, pero sabi ko ang alam natin na kung talagang alam natin na si Jesus ay nandito sa atin, tanggalin mo yung kaba sa puso mo. Kaya ano masasabi mo sa tagumpay na tanggap mo? Una sa lahat, maraming salamat po sa mahal Panginoon sa Kristo. At
sa ating congregation. Maraming salamat po sa mga prayers ninyo. Sadyang napakabuti po ng Panginoon. Maraming salamat po. At meron pa pong isang bonus. Na-renew na po ang aking patente. Kanyang lisensya po. Hindi niya akalain po na nasa kanyang sitwasyon, sa kanyang kalagayan, kahit yung nagkaroon siya ng bagong driver's license or patente, hindi namin akalain na ipagkaloob pa sa kanya yun dahil sa kanyang sitwasyon. Pero napakabuti ng Panginoon. Alam niya, madidepress muli yung asawa ko kung ito'y hindi na niya makamtan kasi syempre magmumukmuk na lang siya sa bahay. Pero ibinigay pa rin ng Panginoon. Ibinigay maraming bonus na ibinigay ang Panginoon. Kaya masalamat talaga Panginoon. Salamat talaga. Salamat sa buong congregation. Pastor Tong, Marie Nancy, Adimif Pescara, Adimif International, Adimif Angkuna, San Benedetto. Maraming salamat talaga sa buong Adimif. Maraming salamat sa po. inyo lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pala si June Gabayan ng Pescara. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa araw na to, binigyan po niya ako ng pribileyo upang ipatutuo ang buhay ko. Kasi nung una po, isa po akong walang direksyon ng buhay. Kumbaga, napasama po ako sa kasamahan, sa madilim, sa gawa ng mundong ito. Noon, dinudiyos ko yung mga makamundong gawa. Mas iniintindi ko yung mga bagay na nandito sa ibabaw ng lupa. Dahil noon, kilala ko lang sa pangalan si Jesus, ang Diyos. Hanggang doon lang, hindi ko po siya nararamdaman noon. Wala akong pakialam noon. Ano man ang mangyari, kung sino-sino ang nakasama ko, lahat ng klaseng tao siguro na masasama, nasamahan ko po. Isang araw, yun ang hindi ko makakalimutan, yung nakipagbarilan kami, kasama ko yung mga kasamaan ko, na yung araw na yun, nakala ko yung araw na yun ay katapusan ko na. Pero hindi. May purpose ang Diyos para sa buhay ko. Kahit gaano po ako kasama, kahit gaano pa ako kaloko, hinayaan lang niya ako na gawin ko ang gusto ko. Pero andyan pa rin siya pala. Kinagabayan ako. Dahil una, pinakita niya muna sa akin kung anong klaseng mundo na mayroon tayo dito. Pinaramdam niya mo, pinaranas niya muna sa akin kung ano yung gusto ko. Binigay niya muna sa akin lahat ng kailangan ko. Binigyan niya ako ng mga sasakyan, mga ari-arian. Ang hinihiling ko noon na isa, dalawa, hinigitan po niya na binigay sa akin. Pero lahat ng iyon na binigay niya sa akin, salamat lang yung nasabi ko, pero wala sa puso. Salamat kasi nagkaroon ako ng ganito. Dahil ang buhay ko po noon, isa po akong mainggitin. Mahilig po akong, kumbaga, idol. Kaya sabi ko, gusto ko magkaroon ng ganon. Gusto ko magkaroon ng ganito. Kagaya nila. Binigay ng Lord sa akin yun. Higit pa. Pero isang araw,
bigla po niyang kinuhalat sa akin. As in talagang wash out. Sunod-sunod po yan. Nagalit po ako noon. Galit ako sa pamilya ko dahil ayaw nila akong tulungan. Kasi sobrang loko ko na po. Nakalimutan ko na lahat. Wala na akong iniisip kundi yung kalokohan na lang. Hanggang sa dumating yung araw na ako na lang mag-isa. Wala nang gustong tumulong sa akin. Doon ko naisip, bakit? Sa sobrang kasamahan ko siguro noon, kaya tinanggal sa akin lahat ng mayroon ako noon. Isang araw, nakinig ako sa isang tao. Sabi niya sa akin, halika, may pupuntahan tayo. Sabi ko, sige. Pagpasok ko doon, sa pintuan na yon, bigla na lang akong, kumbaga napalo. Bigla akong napaluha. Dahil yung pinasukan naming pintuan na yon, ay nagkakantaan po sila. Wino-worship po nila ang ating Panginoon. Ang sabi sa akin ng tao na humila sa akin, sabi, pasok ka, anak. Habang nakikinig po ako ng kanta, nararamdaman ko po na may humihi po sa akin. May tumatawag sa akin. Naramdaman ko yung Holy Spirit. Naramdam ko yung araw na yon. Tapos simula doon, gusto ko na makinig ng kanta. Doon na pala ako binabago ng Panginoon. Inumpisa niya po ako sa worship. Doon na po ako unti-unting inahon. Dahil ang buhay ko po noon, nabubuhay po ako sa kadiliman. Bihag po ako ng kasamahan. Maraming salamat sa Panginoon dahil ginising niya muli ako. Minulat niya ang aking mga mata. Kaya salamat. Binago niya ang buhay ko. Pagmamahal, binigay niya sa akin. Hanggang sa natutunan kong humingi ng tawad sa Kanya. Hanggang sa unti-unti ko rin napapatawad yung mga tao. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya ako pinabayaan kahit anong klaseng tao ako noon. Salamat sa Panginoon dahil unti-unti niya po akong binubuo ngayon. Lagi niya po akong ginagabayan, sinasamahan. Wala akong masabi sa Panginoon ngayon kundi pasasalamat. Niyakap niya ako. Kahit gaano po ako kasama. Hindi niya ako binitawan. Dahil alam ko, mahal niya po ako. Kaya hanggang ngayon, andyan na siya sa akin. Maraming salamat sa Kanya. At maraming salamat dahil tinuro niya muli sa akin para makilala ko ang Ate Mempiscara. Salamat kasi kung hindi dahil sa Ate Mempiscara, malamang wala ako dito ngayon. Kaya maraming salamat sa pastor namin, si Pastor Tom, sa katsagaan niya para kami ay turuan at may tuwid. Salamat, Pastor, sa katsagaan mo. Salamat sa Panginoon sa buhay mo dahil ikaw ang isinugo ng Diyos para
para ipahayag mo ang kanyang salita para sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Mary Jean Cadia. Nais ko pong i-share sa inyo ang buhay namin noong mag-asawa. Nagsimula ang aming pagsubok. Noong 2020, nung lockdown, nagkaroon kami ng malaking pagsubok mag-asawa. Siya ay nagkaroon ng sakit na confined siya sa ospital ng ilang buwan hanggang sa makalabas siya ng ospital. Doon na nagsimula ang naging mainitin ng ulo niya. Lagi siyang nakasigaw, magagalitin. Doon nagsimula ang pag-aaway namin palagi. Halos araw-araw aaway kami. Dumating yung time na lagi na lang akong umiiyak kasi yung time na lagi siyang galit sa akin. Lahat ng gawin ko mali, lahat ng hindi niya na-appreciate lahat ng ginagawa ko. So, dumating din yung time na hirap kami sa pera. Nandyan yung time na nasa trabaho kami pareho, nadadala namin ng stress, nagiging mainitin ang ulo niya. Ako din sa trabaho, laging umiiyak. Sobrang sa gabi, hindi na ako makatulog dahil madalas din sa gabi nag-aaway kami, sa kwarto lang kami. Hindi alam ng mga bata yung nangyayari sa amin. Walang ibang nakakaalam kundi kami lang dalawa. Wala din ako napagsasabihan. Hanggang makilala namin ang aming mga kaibigan. Nagkaroon kami ng kaibigan. Naging masaya kami pagka magkakasama kami. Masaya kami mag-asawa na kasama sila. Andyan yung every Sunday may invitation kami, hindi kami nakaka-attend kami ng mga birthday, hindi kami nakakasimba. Every Saturday may mga party din kami. And pag day off niya, weekly nag-invite kami sa bahay, may kantahan, inuman. So nagiging ganun ng routine simula noon hanggang sa tumagal ng ilang taon. Yung mga time na sama namin yung mga kaibigan namin, pag kami magkakasama magkakaibigan, masaya naman kami. And then pag kami na lang dalawa mag-asawa, yan pa rin yung time na away pa rin kami. Akala ko okay na yun, akala ko kaya kami, pero pagdating nung time na kami na lang dalawa, mas lalo pang lumala yung pagsitwasyon namin, lumala yung pag-aaway namin. Tumagal ng ilang taon yung pagtatalo namin, tumindi ang pag-aaway namin hanggang sa abutan na kami ng mga bata na nag-aaway, nalaman na nila na malala na yung sitwasyon namin dalawa. Pinakamatinding away namin na nasaktan niya na ako, 2024 yun na ilang beses na paulit-ulit naging gano'n ang pag-aaway namin na nasasaktan niya na ako. And walang ibang nakaalam noon sa mga side ko. Hanggang sa mag-decide na lang ako na tama na, hihiwalay na ako sa iyo, ayoko na. Hindi ko na matatanggap yung ganitong sitwasyon natin. Suko na ako. So, kinausap na namin yung mga bata na maghihiwalay na kami. And then hanggang sa dumating yung panahon na nakilala namin si Pastor Tom, 2024 na August or September yon, nakilala namin siya. Sa panahon na yun na talagang matindi na yung pag-aaway namin. Nagkasundo na kami, maghiwalay kami, pero magsasama pa rin kami sa isang bahay na bilang magulang pero hindi na bilang mag-asawa. And then, umatin kami sa simbahan, naimbitahan kami ni Pastor Tom sa Born Again. Nung time na yon, unang naramdaman ko ang Holy Spirit na hindi ko maipaliwanag kung ano yung naramdaman ko noon. Naramdam ko ay yung presensya ng ating Panginoon, na yung Holy Spirit sa akin ni Lord ay pinuhos ko lahat sa Kanya, ang
lahat ng nararamdaman kong sakit. Kaya doon lahat nagsimula yun nung araw na yun. And then tapos sinabi ko sa asawa ko na ito na yung hinihintay ko. Gusto ko every Sunday, yung Sunday ko ilalaan ko na dito, lagi ako magsisimba. Kaya sinabi ko sa asawa ko, yun, every Sunday nagsisimba na ako hanggang sa, kasi siya nung before sa trabaho niya, sa pag-Sunday, hindi pwedeng mag-day off ng Sunday. Pero pinagkaloob ni Lord na bigla na lang na every Sunday na meron siyang day off, nakaka-attend na ng simbahan. And then sa Bible study, nakaka-attend na kami pareho. Iba yung pakiramdam namin. Doon kami binago ni Lord na naging maayos yung pagsasama namin. Hindi na mainitin ang ulo niya. Yung gusto na namin maghiwalay noon, biglang nago ni Lord na hindi niya kami hinayaan na maghiwalay. Yung matagal na naming dinadasal na sana yung anak naming panganay na makapunta rito, bigla na lang na sinagot niya lahat ng mga dasal namin. Imbis na hindi niya kami hinayaang masira ang pamilya namin. Kinumpleto pa ni Lord kinumpleto niya pa kami. Tulad niya na makarating dito ang aming anak na panganay at yung dati na gusto namin maghiwalay na, ngayon na kumpleto na kami. Kinumpleto niya ang aming pamilya. Nagkaroon kami ng maayos na bahay dito sa sentro. Yung magaang pera sa amin. Yung dati hirap kami sa trabaho. Yung dati na hindi kami sakitin. Lagi sumasakit ang ulo ko, hindi ako makatulog sa gabi. Ngayon, kahit na buong araw ako magtrabaho mula umaga, gumigising ako ng umaga, alas 6 hanggang gabi. Hindi ako nagkakasakit. Yung dating Sunday na uma-attend kami lagi sa birthday, ngayon sa church na kami uma-attend. Hindi kompleto ang araw namin kapag hindi nakakasimba sa born again. Iba yung pakiramdam na kakasimba kami. Pati dati na dadasal lang ako kapag may problema. Ngayon, nagiging habit ko na ang pagdadasal everyday, pagising sa umaga. Hindi ako kontento kapag hindi nakakapagdasal. Yun yung naging buhay namin ngayon. Yun yung binago ni Lord sa aming buhay. Yung dating muntik nang mawasak na pagsasama, ngayon ay binuo niya ang aming pamilya. Ang dating magulong buhay ay naging maayos na ngayon.